Eto na ang haka-haka natin noong nakaraang linggo. Usap-usapan pa lang po ito noong nakaraang linggo na baka ititigil na nila ang investigasyon sa maanumalyang flood control project dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. At eto na nga, mga kababayan. Ngayon lang, kalalabas lamang po na balita, napakainit pa ho nito, mga kababayan. Kinumpirma po ni Senator Tota Soto, mga kababayan, na pansamantalang ititigil daw po muna ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Pansamantala. O baka naman pansamantagal, mga kababayan. Ano ho? Papayag ho ba tayo na ititigil? Abay, mag-ingay ho tayo, mga kababayan. Kalampagin po natin ang Senado, lalong-lalo na po ang Panguluhan ng Senado, Senate President, walang iba kundi si Tito Soto. O eto ho yung balita. Breaking. Investigasyon sa flood control projects. Pansamantalang ipinahinto ng Senado. Siyempre, sa pangunguna yan, mga kababayan, ng Senate President, walang iba, Tito Soto. Ay yung mga senador dyan, susunod lang naman yan Pero sana mayroong mga senador na kontrahin ito. Abay, karapat-dapat na po yata mapalitan ang Senate President, mga kababayan. Napapaghalata na po kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na sinuspindi muna ng Senado ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Ano sabi? Kinumpirma po ni Tito Soto na pansamantala lang naman ito. Parang ganun ba? Tigil muna natin pasamantala at naiipit na kami. Hindi namin kayang tumbukin Hindi namin kayang pangalanan. At higit sa lahat, hindi namin kayang hulihin kasi mapuputukan kami. Parang ganun lang, mga kababayan. Kahit na pinangalanan na nga ng mga kontraktor at ni Senator Chis Escudero na ang mastermind walang iba kundi si Martin Romualdez at Saldico, mga kababayan, hindi pa rin po mapangapangalanan ng Senate President. At ito, kasamaang palad, biglang itinigil. Palitan na ang Senate President ng Senado, please. Hindi na magandang nangyayari, mga kababayan. Mga men in uniform. Ano po ba ang balak ninyo? Hayaan nyo na lang po ba? Natapak-tapakan tayo ng mga politikong mapagsamantala sa kabanang bayan. Mga kawatan. Men in uniform. Wala pong ibang masasandala ng mga tao kundi kayo lang. Nagagamit na po kayo ng mga politikong kawatan Ayon kay Soto, pansamantalang ititigil ang mga pagdinig habang isinasailalim sa masusing pagsusuri ang mga ebidensya at testimonya na naipresenta sa komite. Giit niya layunin na hakbang na ito na maiwasan ang mga haka-haka na may pinoprotektahan o pinapatamaan ang Senado. Hindi po pagpapatama, sir, ang pagsasabi ho ng katotohanan. Yung mga kontraktor po, Senate President Tito Soto III, na kumanta na nagbibigay di umano sila ng malaking porsyento kay Romualdez at kay Saldico. Hindi po patama yun. Hindi ho paninira yun. Danas ho nila yun.
Experience ho nila yun. Ginawa ho nila yun dahil maaaring inutos po sa kanila yun. Oh? Para daw maiwasan na ang mga haka-haka na may pinoprotektahan. Aba, sa ginagawa ho nyong yan, sir, na pansamantala nyo pong ititigil ang investigasyon sa flood control project, maliwanag po na meron po kayong pinoprotektahan. Huli ho kayo sa bibig. Sa inyo ho nang galing to eh. Ha? Para daw maiwasan ang haka-haka na meron pinoprotektahan. Titigil nyo nga eh. Ano ibig sabihin yan? Di kayo ang may pinoprotektahan. Ngayon, kung wala kayong pinoprotektahan, ituloy po ninyo ang investigasyon sa flood control project na yan po ang gusto ng nakararaming Pilipino, Senator Tito Soto. Yan po ang gusto namin. At ng mga elected official, marami po ang may gusto niyan na ituloy ang investigasyon. Bakit nyo po biglang ititigil? Ha? Sino ho nag-utos sa inyo nito? Ha? Meron bang nag-utos sa inyo? Nagtatanong lang po kami, ha? Magkano ba ang padulas? Ha? Kung meron man. Masyadong halata po ang mga galawan ninyo, Senator Tito Soto. Hindi po serbisyo ang ginagawa ninyo, kundi serbisyo din naman, pero sa mga kawatan. Ha? Tama ba, sir, ang hinala namin na serbisyo sa kawatan ang ginagawa ninyo? Simple lang naman yan eh. Kung gusto mo talagang masukol, kung gusto mo talagang malaman kung sino ang mastermind at nang makasuhan at higit sa lahat makulong, diinan pa natin at laliman pa natin ang investigasyon dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. At higit sa lahat, huwag nating baliwalain ang naging testimonya ng mga resource person. Diskaya, kinanta si Romualdez at Siko. Gotesa, kinanta si Saldi at Siko. Babaliwalain ho natin yon. Sinumpaan po nila yun, sir. Bago po sila nagbigay na kanilang testimonya dyan sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, pinanumpa ho ninyo. Anong silbi nung panunumpa nila na yon? Kung hindi rin pala ninyo paniniwalaan at parang binabasura ho ninyo, ngayon ipapatigil pa ninyo ang investigasyon para sa amin, sir, maliwanag po na ito ay pagprotekta sa mga politikong kawatan. Hindi kaya ganun kayo nitong mga kawatan, sir? Nagtatanong lang naman hindi po kami nagpaparatang. Kayong dalawa ni pro tempore, hindi kaya meron kayong mga sharings? Nagtatanong lang po, sir. Ha? Huwag niyo pong hayaan, sir, na magalit ang taong bayan. Marami na pong mga rallies ang nagaganap o nangyayari sa ating bansa. Huwag niyo pong hayaan, sir, na humantong ito sa mas pinakamalaking rally at mas pinakamagulong rally pa. Habang maaga pa, habang meron pang pag-asa, habang naniniwala pa ang tao sa inyo, ituloy-tuloy niyo ho ang pag-imbestiga sa maanumalyang mga proyekto diyan sa flood control project. Huwag po ninyong ititigil. Kaya naman, hinihiling namin sa nakararaming senador na meron pong matino na pag-iisip, merong prinsipyo, at higit sa lahat, totoo ang serbisyo o trabaho na ginagampanan. Please lang po, mga sir, palitan nyo na po ang Senate President. Hindi na po maganda.
ang mga nangyayari dyan sa Senado. Nag-aaway-away na ho kayo. Iisang institusyon lamang po kayo eh. Pero nag-aaway-away na ho kayo eh. Kasi merong iba dyan na mga nautusan yata, mga nabayaran yata ng mga politikong kawatan na para pag-away-awayin kayo, guluhin kayo at malihis ang isyo dito sa maanumalyang flood control project. Ang pag-uusapan na ngayon ng mga tao, yung pag-aaway-away ninyo dyan na hindi maganda. Nag-aaway-away kayo, nagtatalo-talo kayo dahil gusto nyo na lang alamin kung sino talaga ang mastermind. Kayong mga matitino, yun, mga matitino, ha? Pero, yung mga hindi matino, parang ayaw nilang gustong malaman kung sino ang mastermind. Pwede ba, mga matitino namin na mga senador, palitan na po natin yung mga senador na hindi po para sa bayan. Hindi po ginagampanan ang kanilang trabahong sinumpaan. Palitan ang Senate President sa Senado sa lalong madaling panahon at ipagpatuloy ang investigasyon. Ganun lang kasimple. Magising po sana kayo mga senador na mga matitino. Kumakatok po kami sa inyo. Kinakatok po namin kayo. O kinakalampag po namin kayo. Sana, sa susunod na linggo, bukas linggo na, Sabado ngayon, sana itong Lunes hanggang Biyernes, magkaroon na ng bagong Senate President para hindi maitigil ang investigasyon. Maliwanag po kasi sa amin na meron silang pinoprotektahan. Biniliktad pa nila para daw maiwasan ng haka-haka na may pinoprotektahan. Maliwanag naman na mayroong pinoprotektahan. Walang iba, kundi yung mga politikong kawatan. Yan lang naman. Kasi hindi mo pinoprotektahan, di ituloy mo yung ituloy mo yung investigasyon, ba't mo ititigil? O diba? Tinigil mo kasi gusto mo protektahan. Ganun lang kasimple yun. Bihira naman talaga, oo. O ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol po ito kay Romeo Browner. Di ba naging usap-usapan din nung nakaraang linggo? Ang military junta, mga kababayan. O ito ho, kinumpirma rin hindi naman sinabing kinumpirma, pero nireject niya ang panawagan na patalsikin si Marcos. So, merong panawagan. Di ba? O, ito sabi. Armed Forces of the Philippines o AFP. AFP Chief General Romeo Browner Jr. on Friday said he rejected calls for the military to oust President Ferdinand Marcos Jr. following large anti-government corruption protest in Metro Manila on September 21, mga kababayan. So, dahil nasabi nito, si Browner na mayroon di umanong panawagan na patalsikin si Marcos, totoo nga, yung usap-usapan ng mga nakaraang linggo. Pero dito po, sa isang balita, mga kababayan, basahin ko na rin ito para mas maintindihan pa po natin kasi maikli lang yung kanina. Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. admitted some retired officers called on the military to withdraw his support from President Ferdinand Marcos Jr. but they refused to do so. Ayan, mga kababayan. Sino daw ang nag-udyok sa kanya na mag-withdraw ng suporta ang AFP sa presidente? Etong mga retired officers daw, mga kababayan. Kilala ho natin yon kung sino-sino yon, mga kaibigan natin yon. Minsan napasama tayo sa mga rally na yan, nag-cover tayo, mga kababayan. Browner on Friday said the retired officer's call was made amid public protest over the flood control anomalies last month. Browner admits
there were calls to withdraw support for Marcos. O, ina-admit niya naman eh. Inaamin niya, mga kababayan, na mayroong panawagan. O, kundi, nagbuhat di umano, mga kababayan, sa mga retired na mga general, o retired personnel, ayan, mga kababayan. Kung ni-reject niya, di karapatan yan, mga kababayan, pero sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, na lalong-lalo na itong Senate Blue Ribbon Committee na sana ipagpatuloy, itinigil pa, no? Yan na nga lang ang pag-asa para malaman natin kung sino talaga ang mastermind, sinuspindi pa pansamantala, ba magkakagulo. Baka hindi lang, wag naman sana, baka hindi lang oust Marcos ang ipapanawagan ng mga kababayan natin. No. Yun lang naman, haka-haka lang naman natin yan, mga kababayan. Ito pa isang balita. Ano ba nangyari dito kay Ping Lacson? Sino ba kaaway dito? Kanina pa ho ito, mga tanghali, ngayon ko lang naisama sa mga pag-uusapan natin, mga kababayan. Sino ba kalaban ito sa Senado? May nalalaman kayo na may nakaaway ito sa Senado? Nakasagutan niya? Kung sabihin po natin si Marcoleta, hindi naman po nakikipag-away si Marcoleta. Dahil talagang malaki lang ang boses ng mama. At talagang idinidiin niya lang yung gusto niya na mangyari, na lumabas ang mastermind sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Na para bagang masakit sa kanila yun. Masakit sa kay Ping Lacson, masakit kay Tito Soto, na malaman kung sino ang totoong kawatan. Di ba? So ito sabi niya, I don't start a fight but I usually fight back. Mock me with nonsense, I'll respond with silence. Insult me with falsehoods, I'll insult you back with facts. I can't stand fakes and hypocrites, the kinds that picks a fight, then smile and shake my hands after. Don't do that to me. Ayan. Sabi ni Ping Lacson, mga kababayan. Ang alam kong bumabanat sa kanya ngayon, si Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan eh. Baka para kay Kiko Barsaga yung patama niya na yan, mga kababayan. Hindi kasi mahilig magpangalan nitong mama na ito eh. Ngayon, nagbasa po ako ng mga komento doon sa binasa kong post niya kanina, mga kababayan. Ito sabi nung isa, silent protect the crocodile. Silent protect the crocodile daw, mga kababayan. Ito pa. Parang lahat ng sinabi mo patama sa'yo. Shaking hands with Romualdez and Saldico. Huli. Pero wala ka maipapakulong na malaking politiko na sangkot kahit gaano kadami ebidensya. Matatapos na lang termino mo na wala kang magagawa kundi kumahol at tumakbo kung hanggang saan aabot ang tali mo sa liig. That's a facting. Ayan ang sabi ng ating mga kababayan. Nabash tuloy siya, mga kababayan, sa sarili niyang post. Yun lang man po, mga kababayan, ang mga pag-usapan natin ngayon. Pero, uulitin ko po ang katanungan kanina. Papayag po ba tayo na maititigil po ang investigasyon sa maanumalyang flood control project? Wag. Mag-ingay tayo sa ating social media. Kalampagin natin ang Senado, mga kababayan. Manawagan tayo sa Senate President at sa mga mabubuting senador na sana mapalitan na yung Senate President. Wala namang pinta yan eh. Yan sinasabi ko, mga kababayan. Kapag ang isang Senate President hindi abogado,
mahilig lang mag-English, kaya nagmumukhang matalino. Di ba? Pero ang totoo, walang laman ang ganito. Oh, totoo ho yan. Sa isang simpleng decision lang na sana ituloy ang investigasyon, anong ginawa? Sinuspindi pa. Di ba? Hindi siya karapat-dapat maging isang public servant, mga kababayan. Kasi ang matukoy kung sino ang tunay na kawatan, ay parang hindi niya po kayang gawin. O baka pa nga pinoprotektahan niya pa, mga kababayan. Manawagan tayo na palitan ng Senate President. No? Ngayon, kapag napalitan na, ituloy ang investigasyon para malaman natin kung sino talaga ang mastermind ng maipakulong na at maitigil na ang napakalalang korupsyon sa ating bansa. Di ba? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.